Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Maaga po akong nag-vlog ngayon kasi po mamayang gabi ay year-end party po ng Repsol at isa po tayo sa imbitado doon. Ngayon mga kapatid, ito po naka-background sa akin itong Nissan Patrol na to. Bago ko to pauwiin at kunin na ng may-ari, ay ikikwento ko po sa inyo ang lahat ng pinagdaan ng pagsubok nitong patrol na ito. Sa dami ng humawak sa kanya, sa dami ng ginastos, ang daming ipinagawa, hindi po natumbok kung ano talaga yung sira. Ngayon, tapos na to, ikikwento ko po sa inyo para hindi nyo naman din to ma-experience at hindi po kayo maubusan ng pera. Mga kapatid, medyo nagtagal din sa amin itong patrol na to. Kasi nga, inulit-ulit namin lahat ng trabaho. At habang ini-inspection ko ang mga ginawa dito ng dating mekaniko, nakita ko po talaga na wasak na yung turbo nito. Doon po umikot ang lahat ng istorya. Ang may-ari po nito ay nasa ibang bansa. Nagtatrabaho po siya doon. Kaya po lahat ng galaw namin dito, lalong-lalo na kapag bibili na kami ng pyesa at magre-request sa kanya kami ng funds, ay pinapaalam muna namin. Kasi nga po, itong sasakyan na to, napakamahal po ng mga pyesa nito. Kaya po nung nakita ko nga laspag na rin, wasak na wasak talaga yung turbo nito, umorder na po tayo kay Sir Ariel Sonorio dyan sa Laguna Street sa Santa Cruz, Manila. Yun nga lang, Sir Ariel, nakatatlong turbo tayo ha. Sana sa susunod, pag pinadalhan mo ko, ayun talagang maayos kasi nauubos yung pera natin sa Lalamove. Sila na lang ang kumikita. Anyway, nabigyan naman tayo ng magandang turbo at hindi kaagad natin na ikabit yun kasi po mga kapatid, inulit ko po yung top overhaul nito. Noon dumating po kasi sa akin to, umaandar pa siya, napakalakas ng usok. Talagang hindi mo halos makita yung sasakyan kapag ka ito sinundan mo. Kasi nga po, sinusunog niya na yung langis. Malakas ang usok niya at tumatapon yung langis dun sa tambucho. At maingay na rin po yung kanyang head. Ngayon, bago namin simulan to, sinabi namin doon sa kapatid na may-ari na malamang i-top overhaul ulit natin. Bakit ulit? Kasi nga po, itong unit na to ay napalitan na ng cylinder head doon sa dating gumagawa. Ang problema nila, nag-overheat kasi sira naman talaga yung water pump. Unti-unti, lumalabas yung talagang problema niya, umuusok sa tambucho. So dahil sa umuusok sa tambucho, ang sinabi nila sa may-ari, i-top overhaul. So itinap overhaul naman nila, pinalitan nila ng cylinder head kasi hindi pa rin mawala yung usok. Kasi nung una overheat lang. Nag-overheat pero hindi talaga sumasagad, umiinit siya kasi nga sira yung water pump. Ngayon ginawa nila, sabi top overhaul, siguro para makasigurado na nga kasi pag nag-overheat talaga ang diesel ang unang-una talagang tinatamaan yan, yung cylinder head, nabebengkong yan. So yun nga, nagkasundo sila ng may-ari, sige top overhaul mo na yan para maging okay na. So itinap overhaul po yan. After ng top overhaul, nagtataka lang naman ako bakit hindi nila pinalitan yung cause ng problema, yung water pump. Kaya nung dumating sa amin, kami pa nagpalit ng water pump nito Anyway mga kapatid, nung na-top overhaul na nila, naibalik na nila yung cylinder head, may problema sila, malaki. Umuusok pa rin sa tambucho itong si Patrol. Kasi po, hindi nila nakita na yung usok na yon ay galing sa turbo. Naglilik po yung langis ng turbo, pero hindi doon sa bunganga ng turbo nang gagaling para pumasok doon sa intake manifold. Yung langis lumalabas doon sa likod, doon sa turbine, papunta sa tambucho. At uminit yung tambucho, ayan, umuusok na yung likod nila. At hanggang sa napuno na nga yung muffler nun Kaya po ang nangyari, inulit na naman nila yung, yung top overhaul. Nagpabili sila ngayon ng cylinder head. Kasi baka daw ang problema ay cylinder head. So sabi niya sa akin, Sir, ang laki na po ng gastos dyan, nag-aaway na po kaming mag-asawa. So na nga nilang ibenta to Sabi ko, Sir, hindi, turbo lang ang problema nito. Kaso binigyan din ako ng malaking isipin ito. Kasi nung inulit ko na yung top overhaul, kasi nga nung dinala naman sa akin, napalitan na to ng cylinder head, may leak doon sa cylinder head gasket. Bihirang-bihirang mangyari yun. Pero ito, talagang may leak siya ng oil doon sa cylinder head gasket. So ang ginawa ko, inulit ko yung overhaul nito, yung top overhaul, habang kinakalas ni bisor ko, si Junjun. Nag-report siya sa akin, Sir, hindi pantay-pantay ang higpit ng tornilyo. Merong tornilyo na maluwag, merong tornilyo na mahigpit. Yun ang problema, nabengkong yung ating cylinder head. Dahil ang paghihigpit po ng cylinder head, mayroon pong proseso yan. Hindi pwede dyan na kung saan-saan ka lang maghihigpit. Kung hindi, pag inuna mo yung dalawang gilid or yung dalawang dulo, mabebengkong yan. Dapat uunahin mo yan sa gitna. At mayroong proseso po yan. So siguro hindi talaga expert yung gumawa nung nagsampa ng cylinder head. Kaya nung naisampa na nila at pinaandar na nila, bengkong yung cylinder head. So inulit po namin.
dinala ko yan kay Transman, doon sa ating 5-star na machine shop, nandiyan sa Brookside, diyan sa Cainta. So yun, binalik na po sa amin ang cylinder head, inayos na, sila na rin ang nag-settings at ikinabit na natin. Ngayon, ikinabit ko po yung turbo. Pagkakabit ko po ng turbo, yun yung unang palso. Yun yung unang sablay. Turbo number 1, sablay, Sir Ariel. Ede, tanggal ulit kami kasi talagang mas malakas yung yung tagas nun langis. Kasi po itong patrol mga kapatid, napakamaselan nito. Hindi siya ordinaryong makina. Sa lakas kasi nung makina na to, sa lakas ng bomba at higop nung makina na to, yung compression niya, kung ang turbo na ilalagay mo dito ay mahinang klase or may problema na, lalo niyang sisirain yan. So ganun po ang nangyari, yung unang turbo sablay. Sinabi ko kay Sir Ariel, palit ka agad. Nung hapon pa lang, dumating na yung sumunod na turbo. Yung pangalawang turbo, sablay pa rin, hindi ko na kinabit kasi may alog na yung shafting. Kaya kayo po, kung bibili kayo ng turbo, doon pa lang sa tindahan, pag malakas na yung alog ng shafting, nung impeller, doon naman yung sa impeller mauugayan huwag nyo na pong kunin, papalitan nyo na. Bakit ako nagsettle sa surplus, sa Japan surplus? Kasi po, kilala ko naman yung kinukuhanan ko. Kung may sablay, papalitan. Pero hindi po ako magsesettle sa turbo na galing ng China. Naku po, parang awa nyo na. Ilan na yung mga customer ko dito na nagpalit ng turbo ng galing China at yung mga ginagawa ng iba dyan na pinapalitan lang nila yung lamang loob, hindi po yung nagtatagal. So, mas okay pa sa akin yung Japan surplus na turbo, basta sigurado lang Japan surplus, wag yung Pinoy surplus. Kapag kayo naman ay okay at nakita natin, isasalpak talaga natin. Goods yun. Unlike yung bibili ka ng China or kung may pambili ka ng brand new, napakamahal, Garrett. Ang turbo nito, nagre-range ng 75,000 pataas or 100,000 plus. Ganun kamahal ang turbo nito. So, hindi mo kakayanin bumili talaga ng brand new. So, doon kami nagsettle. Ang umpisa nito, nasira yung turbo. Hindi pa naman talaga wasak na wasak. May konti lang siyang uga, may konti siyang alog. Pero ang problema doon, may leak na po yung oil. Yun nga po, sabi ko po sa inyo, itong makina na to napakaselan. Malakas ang bomba ng langis nito. Kaya po yung langis na pumupunta sa turbo, may pressure po talaga yon. Hindi na kinaya yun ng turbo dahil may leak na. So, yun po ay tumagas doon sa likod, doon sa may turbine. Kaya lang po, dahil sa ang turbo po, kung kayo ay nag-RPM ng 3,000, ito po kasi nag-low power So, kung 3,000 RPM, yun mataas na yun, malakas na yun. Kung kayo ay umaabante, kung kayo ay nasa primera or kung matik yung inyong starting point nyo, nagti-3,000 RPM kayo, yung turbo nyo po, pumapalo po yan ng 350,000 RPM. Ganong katindi yung ikot ng turbo, ganon siya kalakas, ganon siya kabilis. Kung may sira yung turbo nyo, hindi nyo napapansin, may leak na yung langis, matindi po ang stress na aabutin ng turbo at lalo po yung mawawasak. Dahil sa hindi naman po alam ng may-ari na may leak na yung kanyang turbo, uga na yung kanyang shafting, gamit lang ng gamit hanggang sa lumakas na lumakas yung leak. At yun nga po, tumatapon na doon sa tambucho. Naikabit na namin yung turbo, naikabit na namin yung cylinder head. Hindi ko muna yan pagaganahin, hindi ko muna i-start yung engine. Kasi kailangan ko pang ipababa yung tambucho. Kasi nga po, lahat ng langis na itinapon na nag-leak dito sa turbo, pumunta yun doon sa muffler, doon sa kanyang sistema. So pinababa ko yung tambucho, okay, binabaran ko na naman ng Joy dishwashing liquid. Ayan, commercial po So inilagay namin yung Joy overnight. Tapos kinabukasan, hinangin na namin, lumabas lahat yung langis na nandoon sa muffler. At iyon na nga po, nung ikinabit na yung tambucho, nakakabit na yung turbo, in-start na namin, wala nang usok, wala na rin pong power. Bakit ganun mga kapatid? Nagawa na yung turbo, na-top overhaul na ni Autorans. Bakit nung nawala yung usok, kasabay na nawala yung power? Ito nga po mga kapatid. Tandaan nyo po ito para hindi kayo magaya dito sa patrol. Halimbawa po, ang sasakyan nyo, talagang meron na kayong konting leak na nakikita sa inyong tambucho, umuusok na po ng puti yan, o kaya ang usok niyan ay maitim na. Lahat po ng usok na puti na yon at usok na itim na yon ay dadaan doon sa kanyang oxygen sensor. At tulad nga po ng mga nakaraang vlogs ko, kapag ka po nag-low power ang sasakyan nyo, ang una nyong pa-check up ay yung oxygen sensor. Kung halimbawa po, itong oxygen sensor ay nabalot ng langis, nabalot ng dumi, wala na siyang masesense na oxygen. Kaya po magluluko na yung inyong system, yung inyong ECU, maglo-low power. So hindi niya na ngayon kayang utusan yung lahat pa ng mga sensors doon para mag-aksyon ng maayos, para magtrabaho ng maayos. Ito pong sira ng patrol na to,
yun nga langis nag-leak doon sa turbo, doon sa turbine side, papunta doon sa exhaust. Dadaan yan mismo doon sa oxygen sensor. At yung dami ng langis na yan, na halos maligo yung oxygen sensor, natakpan niya talaga yung sensor. Hindi na po gumana yung sensor. Kaya po, eto, sabi ko sa supervisor ko, pinalinis ko yung sensor. At kinabukasan, sabi niya, sir, okay na po si Patrol. Tignan niyo po mga kapatid. Ang unang problema nitong si Patrol ay overheat. Ipinaayos nila, hindi nila napansin na may konti ng leak yung oil doon sa turbo. Nung naayos nila yung overheat, nag-low power. Tapos umusok na ng konti sa tambucho. Ang hindi nila nakita doon, kaya yung nag-low power, yung oxygen sensor, nabalot ng dumi, ng langis, kasi nga may leak na doon sa turbo. So nagpaikot-ikot sila doon, hindi po nila nalaman na ang talagang may problema doon ay yung oxygen sensor. Kaya po humaba ng humaba yung kanilang trabaho. Sana kung nakita lang kagad nila na may problema yung oxygen sensor at nalinis nila, makikita rin nila na marami ng langis doon sa tambucho. Kaya po mga kapatid, tandaan nyo, kapag nag-low power ang sasakyan nyo, lalong-lalo na yung ganitong malalaking sasakyan, umaasa po ito sa sensor. Sa bigat ng kanyang kaha, kailangan niya ng maraming diesel. So kailangan niya ng maraming hangin. Kung magloloko itong si sensor na siya ang magtitimplan ng diesel at ng hangin na dumarating sa kanya, pati yung usok na lahat na daraan sa kanya at ibabalik niya sa computer doon sa ECU, kung magloloko yan, paano ito mahihila, paano ito mapapagana nung makina na kulang sa fuel at kulang sa hangin. So, very important po sa mga ganitong mga malalaking makina, malalaking kaha, tulad nito nga Navara na to, ganito rin ang problema nito, oxygen sensor din, nag-low power din. Ang problema po niyan, kung nagkakamali nga ng diagnosis yung mekaniko, lalaki po ang gastos nyo. Ito umabot pa sa nagpalit ng cylinder head na hindi naman dapat. Kasi ang cylinder head, papalitan mo lang yan kung talagang nakailang repace ka na at kung talagang may crack siya, may sira siya. At ang magsasabi niyan, yung machine shop. Pero kung hindi pa naman dapat palitan yan at nagkaroon ka lang ng thinking na kaya umuusok ng puti ay dahil may problema ang cylinder head, yun po ang malaking pagkakamali. Ang may sira po ay yung turbo kaya umusok ng puti. Okay mga kapatid, iwan na natin si Patrol. Sana po naintindihan nyo itong mga sinabi ko po sa inyo dito. Yun naman pong mga nagdadialysis. Kung wala namang problema yung inyong sasakyan na automatic transmission, lalong-lalo na kung bago pa yan, or kung hindi man bago, wala namang problema, huwag nyo nang ipadialysis yan. Kasi minsan, diyan nagsisimula ang problema ng isang automatic transmission. Tandaan nyo po, idadialysis nyo lang yan kung talagang yan ay nakita nyong sunog na yung inyong ATF. Idadialysis nyo yan. May customer ako dito, nagpa-change oil siya sa gasolinahan, nilagyan siya ng ibang brand ng ATF. Ang inilagay sa kanya, mineral, ang original na ATF nitong Montero ay synthetic. So naghalo yung makapal na viscosity at manipis na viscosity. Nagkaroon ng problema yung shifting. So ito, dinialysis namin dito, yung manual na dialysis, kasi nga po para maalis lahat yung mga nagmix na ATF. So yung ginagawa po nating dialysis, hindi po talaga yun yung hinihigop mo yung oil. So yung dialysis natin, habang nilalagyan natin siya ng oil, inilalabas lang niya yung luma. Dadaan siya doon so kung ano yung proseso ng transmission. Ngayon mga kapatid, tandaan nyo po, kung ikaw ay may sakit, may problema ka sa kidney mo, saka ka lang idadialysis. Kung sasakyan mo, wala namang sakit, wag mo ipadialysis. Simpleng drain and refill, okay na po yun. Basta gamitin nyo po yung tamang langis na recommended ng manufacturer doon sa sakyan nyo. At kapag ka po yan ay nagmix na ang ibang langis, wala po kayong ibang choice. Iyan ang ipadialysis nyo. Iyan ang ipa-complete drain nyo para maalis yung naghalo. Or else, magkakaproblema po talaga kayo sa inyong transmission. Dito naman sa amin sa Autorans, kung inilalagay ko man yung mga brand ng ATF na aming nire-recommenda, ay iyon po doon sa mga unang-una, yung mga lumang sasakyan na hindi masyadong maselan, tulad nitong mga Isuzu Crosswind at yung iba pang mga transmission. Pero itong mga modelong sasakyan na talagang nire-require kung ano yung tamang ATF para sa kanila, iyon po ang inyong bilhin, iyon po ang inyong ilagay. Mga kapatid, sana po nagustuhan nyo itong vlog ko po ulit ngayon. At 54,000 subscribers na po tayo. Sana bago matapos ang December ay umabot po tayo ng 60,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Revolution mo konti. Ayan o. Sige. 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 Ito yun mga kapatid, wala nang usok. Sige, biritin mo. Ay, mga bibi. Oh, mga bibi. Mga alaga akong bibi, sasagasaan. Makakaldareta ka agad yan. Sige, bantay. Ayan po. Sarento. Ilang subscribers na tayo? 55, mamayang gabi, kaya na? Opo, kaya. 54 tayo ngayon eh. Opo, magpi-55 pa lang. Oh, Bisor Jun. Oh, ayan na yung patrol, oh. Ayan na. Sige, parada mo na ulit. Ayan, wala na usok, oh.